What up mga kabaro? Welcome to my video. Today is sunny day at napakakalmado ng dagat kaya in-schedule namin na magbaba kami ng lifeboat dito. Nakaangkorahe nga pala kami dito sa Jakarta, Indonesia. So this is our chance na makapag-lower kami ng lifeboat. This type of lifeboat nga pala is totally enclosed with a capacity of 25 persons. At ito na nga, tinawag ko na ang elektrisa namin para matest namin yung engine bago namin ito ibaba sa dagat. At dahil weekly namin to tinitest, ay napakadali lang namin to napaandar. Kaya mga kabaro, napaka-importante na lagi itong itinitesting at tiyakin palagi na ang inyong lifeboat ay nasa good running condition. Lalong-lalo na, ginagamit ito sa emergency situation and to avoid any detention din during Port Authority inspection. And after we remove all the security mechanism, ay ready na kami para ibaba ang lifeboat. Alam nyo ba na ang lifeboat na ito ay nasa around 2,000 kg ang bigat kasama na ang mga equipment sa loob. At gawa ito sa glass fiber at fire retardant unsaturated polyester resin. Habang ang internal buoyancy nito ay gawa naman sa rigid polyurethane foam o yung klase ng foam na siksik at matigas. So this is a gravity Davit type. Hindi lang dapat ang lifeboat ang nasa kondisyon. Dapat pati yung Davit ay nagfa-function ng maayos. At dahil sa lack of maintenance at lack of knowledge during lowering operation, ay marami na talagang na-aksidente dito. Ready for embarkation na nga ang lifeboat namin, kaya sinusuot na ng mga kasama ko ang kanilang life vest. At mga kabaro, every 3 months nga pala ang interval ng pagbaba ng bote. Pagkatapos nga pala nilang magsuot ng life vest, ang unang ang sumakay ay si Chief Officer. Siya rin ang in-charge bilang coxswain. Sumunod nga sa kanyang bumaba ay si AB. Bisaya rin yan, kagaya ko. Pagkatapos ngayong bumaba ay sumunod na sa kanya ang isa pang AB na taga Palawan. Nakasama ko na pala ito dati sa huli kong barko na binabaan. Pagkatapos niya ay si third officer naman. Ganadong-ganado nga daw siya dahil 58 na daw ang dollar. At ang huling bumaba ay si third engineer na mukhang may fear of heights. Joke lang, sinigang, mapagbiro lang talaga yan. Basta pagbababa kayo mga kabaro, kailangan lagi kayong mag-iingat. Sa loob nga pala ng lifeboat ay kumpleto na. Meron na pala itong gamot, pagkain, tubig at mga gamit na pang survival. Dahil naka-waterborne na ito ay pinaandar na nila ang makina. Ang average speed nito ay nasa around 6.2 knots. A fuel tank capacity of 151 liters. Habang ang fuel consumption ay nasa around 6.12 liters per hour. Ang makina pala nito ay gawa ng Yanmar. At ang power unit naman ay gawang Furukawa Battery Company. At mga kabaro, kung mag-start man kayo ng makina at tuloy-tuloy itong nag-i-emit ng maitim na usok, indikasyon ito na ang inyong makina ay nag-overloading. Pwedeng maka-shorten ng engine lifespan pag hindi naayos. Kung ganito ang nangyari, ay huwag nyo nang pagpatuloy patakbuhin ang inyong lifeboat at i-troubleshoot nyo na habang maaga pa. This time nga pala ay nakatapos na silang umikot at pabalik na sila ng barko. Dahil maganda ang panahon at kalmado ang dagat, ay madali lang namin na-secure pabalik ang bote. $58 na dollar! Woo! Oh, napaka-basic. Yun o! Natapos. Kana! Kana ba o? Oo. All goes well nga at natapos na namin ang testing. Kaya sinisecure na namin lahat. At maya-maya ngay darating na ang piloto. Dahil aatraka na kami sa puerto. Success! At mga kabaro, bago magtapos ang video na to, ay huwag niyong kalimutan na mag-flashing ng fresh water para matanggal ang seawater sa linyada. Para iwas kalawang at scale formation. That's all for today. Thank you for watching guys. Don't forget to follow, like, share, and subscribe.